Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. DepEd posibleng mag-hire ng 30,000 teachers sa susunod na taon. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Sa susunod na taon, posible nang mapunan ang nasa 30,000 kakulangan sa mga guro ng Department of Education. Yan ang ibinalita ni Secretary Sonny Angara sa DZRH kasunod ng pag-aproba sa makasaysayang 2026 budget ng ahensya na aabot sa 1.044 trillion pesos. Bukod dito, sinabi ni Angara na dadagdagan din ang mga i-hire ng mga non-teaching personnel upang mabawasan na ang mga administrative task na sinasalo ng mga kaguruan. Ani malaking tulong ito upang mapagtuunan na ng pansin ng mga guro ang pagtuturo sa kanilang mga estudyante. Kaya ang kagandahan din ng kasalukuyang budget at yung darating na budget, marami tayong hinahire na tinatawag na admin officer at project officer sa mga eskwelahan. Para yung mga teacher, hindi na makafocus na sila sa trabaho nila. Jerry. Yung hindi na sila yung yung sa feeding program, pinag-uusapan natin. Sila yung sumusukat sa mga bata, sila ang tumitimbang sa mga bata. Minsan, isang buwan yan. Isang buwan yan. So, dapat may katulong sila dyan. At yan ang sinabi ni Pangulo. Samantala, isinasaayos na rin ng DepEd ang magiging partisipasyon ng private sector sa kampanya para tugunan ang kakulangan sa classroom. Ayon kay Angara, target nilang makapagpatayo ng hanggang sa 60,000 classroom sa ilalim ng public-private partnership. Paliwanag nito, bulto na ng mga silid-aralan ang ipapabid kung saan ang mga kontraktor na pasasalihin ay ang mga kontratistang gumagawa ng mga gusali at mga mall. Napatunayan na anya na sa ganitong uri ng kolaborasyon noong araw ay nakapagpatayo ng aabot sa 15,000 mga silid-aralan. Sa datos ng DepEd, aabot sa 165,000 na classrooms ang shortage ng ahensya kung saan pinakamarami dito sa Calabarzon, National Capital Region at Bangsamoro Region. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Showbiz Spotted, Kim Chiu, nagsampa ng qualified theft laban sa kanyang kapatid na sila Kambini Chiu. Nauwi sa formal na kaso ang matagal nang napapabalitang alitan sa pagitan ng magkapatid na Kim Chiu at Lakambini Lakam Chiu matapos magsampa ang actress host ng criminal complaint for qualified theft kaugnay ng umano'y serious financial discrepancies sa kanilang negosyo. Kasama ni Kim ang kanyang mga abogado nang magsumite siya ng reklamo, sworn statement, at mga ebidensya sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Hindi pinangalanan ng legal counsel ni Kim kung anong negosyo ang sangkot pero sinabi nilang involved dito ang matagal nang pinag-uusapang bag business ni Kim at Lakam. Sabi pa ng kampo ni Kim, ang nawawalang pondo ay substantial amounts connected to her business assets. Kinumpirma rin nila na maraming beses na sinubukan ng pamilya na ayusin ang kanilang problema internally ngunit nauwi pa rin sa pagsasampa ng formal na reklamo. Ayon sa ulat, nabatid na si Lakam ay bahagi ng management ng naturang negosyo ng magkapatid. Emosyonal naman si Kim kung saan sinabi niyang pinili niya ang transparency, accountability, at protektahan ng kumpanya at mga empleyado nito. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.